Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Umano'y pagsasanay sa Pilipinas ng dalawang sospek sa pamamaril sa Bondi Beach sa Australia, minaliit ng AFP chief. Mahigpit ang ugnayan ng iba't ibang law enforcement agencies sa pag-iimbestiga kung ano ang naging pakay sa Pilipinas ng dalawang Indian national na sospek sa pamamaril sa Bondi Beach sa Australia kamakailan. Ito'y ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., kasunod ng ulat na nagsanay umano sa bansa ang dalawang sospek bago mangyari ang malagim na insidente. Sa ambush interview sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Bronner na malaki na ang naging tagumpay ng pamahalaan para puksain ang mga teroristang grupo sa bansa. Aniya, bumaba na ang bilang ng mga ito mula sa 2,000 hanggang sumiklab ang pagkubkob sa Marawi, at ngayon ay kakaunti na lamang ang bilang nito. Dahilan ayon sa AFP chief, kaya't wala silang nakikitang dahilan para mapatutuhanan ang mga naturang ulat. Sa ngayon po ay napakalaki ng accomplishments ng ating bansa when it comes to yung pagpuksa natin sa mga rebelding mga terrorists, mga terorista. From a high of 2,000 noon, bumaba po ito nung Marawi siege. Ngayon po, konti na lang sila, o konti na lang talaga. Kaya't hindi po namin makita yung sinasabi na nag-training dito yung dalawang gunmen dun sa Bondi Beach sa Australia. Iniimbestiga po natin. Hindi lang AFP nag-iimbestiga dito, but the other agencies as well. Samantala, sa Metro Manila ngayon, EDSA Rehab, sisimula ng bisperas ng Pasko, December 24 hanggang January 5. Inilatag ng Metropolitan Manila Development Authority, Department of Public Works and Highways, at Department of Transportation ang mga hakbang sa isasagawang rehabilitasyon sa EDSA. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, magsisimula ang rehabilitasyon sa EDSA mula alas 11 ng gabi ng December 24, bisperas ng Pasko, hanggang alas 4 ng umaga ng January 5, 2026. Sa pulong balitaan sa tanggapan ng MMDA sa Pasig City, sinabi ni Dizon na mula sa original na planong 2 taon ay 8 buwan na lamang ang tatagal ng EDSA Rehab. Giit ng kalihim, hindi isasara ang buong EDSA, sa halip gagamitin ang reblocking method o tututok lamang sa mga bahaging higit na nangangailangan ng pagkukumpuni. Sa nabanggit na petsa, ipinaliwanag ni Dizon na magiging 24/7 ang pagkukumpuni para sa unang phase sa bahagi ng EDSA Rojas Boulevard hanggang Taft northbound at southbound. Pagsapit naman ng January 5 hanggang May 31, 2026, lilimitahan ang pagkukumpuni sa nalalabing bahagi ng EDSA mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga lamang. Isa sa ilalim din sa paglalatag ng aspalto ang northbound lane ng EDSA mula Orense hanggang EDSA Rojas Boulevard, alinsunod ito sa atas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi dapat labis na maapektuhan ang mga motorista at pasahero sa kanilang pagbaybay sa EDSA. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Miyerkules. 8 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.